ternary operator in Java. Ano nga ba itong ternary operator? So, in Java, sabi dito, a ternary operator can be used to replace the if-else statement in certain situations. So, sa ibang mga website o ibang mga libro, tinatawag siyang shorthand if-else. So, paano nga ba ito gumagana? Pakita muna natin yung syntax nito bago tayo mag-proceed doon sa demonstration. So, dito, meron niyang tatlo. Una, meron tayong condition sa unang part, expression 1, and expression 2. Paano nga ba ito gumagana? So, itong condition, syempre, ang resulta niyan, it's either true or false, yes or no. Yon. So, kapag true yung condition natin, mag-execute or ang ma-execute ay yung nasa unang expression, sa expression 1. Otherwise, kapag false naman yung condition natin, ang mag-execute ay expression 2. So, ngayon, try nating i-demonstrate kung paano nga ba ito gumagana. So, ganito, meron tayong IDE dito. I-try natin i-program yung halimbawa kapag pass or fail lang kasi if-else lang naman to. So, kung di nyo alam yun, balikan nyo lang yung conditional statement na video and makikita nyo kung paano po yung process noon. So, dito, lagay lang natin na yung, ano nga ba yung passing grade ngayon? So, 75 up. Yan. Yan ay, syempre, pasado. Pass. Otherwise, failed na yung 74. Yan, pababa. So, gawin naman natin yung if else. If, halimbawa, maglalagay muna ako ng grade dito. Hindi na ako maglalagay ng scanner para hindi na humaba yung video at hindi na maging complicated pa. So, lagay natin ay byte grade is equal to, sige, ano na lang, int na lang para maging simple at makarelate yung lahat. So, int grade, pero normally, kailangan alam natin kung ano yung maximum value na possible na maging, yan, value ng ating variable. Para makatipid din tayo ng memory. So, ngayon, lalagay natin dito ay 95. So, palagay natin 85 muna. So, syempre, pasado yan. If grade is greater than or equal to 75, ayan. Syempre, ipiprint niya, pass. Okay, otherwise, else, ito yung tinatawag nating if-else condition. Print natin, failed. Ayan. Ayan. So, ganito yung if-else. Pag nira natin yan, syempre alam natin na pasado yan. Ayan. So, pag nilagay ko naman dito ay 74, palagay natin 73 ang grade niya. Pag niran ko yan, lalabas dyan ay, syempre, failed. Ngayon, try natin siya i-rewrite in using ternary operator. So, by the way, yung ternary operator, other term lang dyan is shorthand if-else. So, gawin natin yung shorthand if-else na yan. Simple lang. Kukunin pa rin natin yung condition, which is eto, grade is greater than or equal to 75. Okay. Tapos, maglalagay tayo ng question mark. Ito yung unang operator na ginamit natin. Question mark. So, ito yung condition. So, ilagay muna natin in parentheses. Ayan. Ito yung condition natin. Not necessary na ilagay natin yung parentheses, pero para mas readable yung code, nilagyan ko na lang ng parentheses. And, yung expression 1, kapag true yung condition natin, ito yung mag-execute. So, palagay natin, lagay natin na pasado or pass. Otherwise, failed. Ayan. So, dahil yung nire-return natin dito ay puro string, pwede natin siya i-assign sa isang variable na string din yung data type. So, ganito lang siya, kasimple. Ito, nagawa na natin yung condition, ipiprint na lang natin yung result. Ayan. So, ito yung shorthand ng code na ito. So, try natin.
Pag 73, dapat failed yung lalabas. Try natin. Ayan. And pag ginawa ko namang 85, dapat pasado. Ayan. Tandaan ninyo ito yung condition. And after ng question mark, ito yung mag-execute kapag true yung condition. Dahil true yung condition natin na ang grade na ang value ay 85 ay mas malaki naman kay 75, kaya pass yung nag-print. Otherwise, kapag mas maliit yan sa 75, katulad ng ginawa nating 73 lang to, ito naman yung mag-execute dahil false yung condition natin. So, ang 73 na value ni grade ay mas maliit at hindi rin equal kay 75, kaya hindi siya true, mag-execute yung pangalawang expression natin, which is false.